Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Muli ako si Niat Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today, September 28, 2025, and our topic is all about bakit dapat basahin ng buo ang Bible. So our concept is all about systematic theology. So yung systematic theology ay ang maingat na pag-aaral na nagtatanong ano ang itinuturo ng buong Biblia sa atin ngayon tungkol sa isang paksa. So, hindi lang ito basta collection ng mga verses, kundi maayos na pagsama-sama ng katotohanan ng Diyos upang makita natin ang kanyang gawa, kanyang kalooban at kanyang kaligtasan ng buo at magkakaugnay. So, mula sa pagkalikha hanggang sa kaligtasan, iisang tinig ng Biblia. Nakasentro kay Kristo Jesus at sa kanyang gawaing pagtubos. So, ang buong kasulatan na ang ating pinakamataas na otoridad, kaya dapat itong unawain ng buo upang tayo ay lumago sa pananampalataya, makaiwas sa maling turo at mamuhay ng tapat sa Diyos. So, our Bible readings for today is all about Luke chapter 24, verse 27 and 44, ASND version. So, ipinapaliwanag ni Jesus sa kanila ang lahat ng nakasulat tungkol sa kanya sa kasulatan. Simula kay Moises at sa mga isinulat ng mga propeta, sinabi niya, lahat ng nakasulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa mga isinulat ng mga propeta at sa mga awit ay dapat maganap. So ngayon dako na tayo sa ating teaching. So yung first teaching is the Bible is meant to be understood as a whole. So hindi hiwalay-hiwalay ang Biblia. So ito ay isang kompletong kwento ng Diyos tungkol sa kaligtasan. So kapag binasa natin ito ng buo, makikita natin kung paano nag-uugnay ang lumang tipan at ang bagong tipan kay Kristo. Second is the aim is to grow in the knowledge of God. So habang binabasa natin ang buong Biblia, is mas nakikilala natin ang Diyos at ang kanyang katangian. So ito ang nagiging pundasyon ng ating pananampalataya. And last is the goal is to obey and glorify God. So hindi lang kaalaman ang layunin, kundi ang pagsunod at pamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. So sa ganung paraan, siya ay nawawalhati sa ating buhay. So ngayon dako na tayo sa ating application. So yung first application is read all and not just bits and pieces. So hindi sapat na pumili lang ng paborito nating mga verses or talata. So kailangan nating basahin ang buong kasulatan upang makita yung kabuuang mensahe ng Diyos sa atin. Second, test your belief in light of the whole Bible. So, ang tamang pananampalataya ay hindi nakabatay sa opinion ng tao, kundi sa buong katotohanan ng Biblia. So, kung may turo o paniniwala, kailangan nating i-compare ito sa lahat ng nakasaad sa kasulatan. And lastly is know Jesus from Genesis to Revelation. So, sa bawat bahagi ng Biblia, si Kristo ang sentro at katuparan ng lahat. So, kapag binasa natin ito ng buo, is mas malinaw nating nakikita yung plano ng Diyos sa pamamagitan niya. So, ngayon dako na tayo sa ating last part is our discussion. Our discussion talks about why is it important that we study not just parts of the Bible but its whole message systematically. So, syempre alam naman natin napakahalagang pag-aralan ang buong Biblia dahil dahil ito ay iisang kwento ng kaligtasan na hindi dapat hatiin o piliin lamang. So kapag pinili lang natin na ang mga madaling intindihan o paborito nating mga bahagi doon is maaari tayong magkamali ng interpret. Pero kung systematical at buo yung ating pag-aaral is makikita natin ang kabuuan ng plano ng Diyos at mas naunawaan kung paano lahat ng kasulatan ay tumuturo kay Kristo. So natutunan ko na kailangan natin maglaan ng oras para hindi lang magbasa ng ilang bahagi, kundi upang maintindihan ang buong mensahe ng Diyos at ma-apply ito sa araw-araw. So let's pray po. Lord God, maraming salamat po sa iyong salita na kompleto at sapat upang gabayan ang aming buhay. Lord God, turuan mo po kami na wag lang pumili ng ilang bahagi kundi basahin at unawain ng buong Biblia. Lord God, naway makita namin si Jesus mula Genesis hanggang Revelation at mamuhay ng tapat para sa iyong kawalatian. In Jesus' name we pray, Amen.